Hallelujah! Glory to God. Hello po, Church Emmanuel. Kumusta na po kayo dyan? Inagpalang magandang araw po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga lingkod ng Diyos, sa mga kapatid po natin nakikinig po dyan, sa mga faithful YouTube viewers o sa Facebook YouTube viewers sa mga videos natin. Salamat po sa pag-click ng share button upang ma-spread po ang salita ni Lord. At sa lahat po ng mga kapatid na nagsusubaybay pa sa YouTube channel ko po, JD Piloto, pasensya na po ko. Marami pong gustong pabagsakin ng YouTube channel ko. Siguro nagalit o nainggit, kaya wala po tayong magagawa. Siguro po gagawan lang po tayo ng channel o maaari website para kay Lord Jesus Christ, if God willing po. At naway, tuloy lang po tayo sa paglilingkod kay Lord, pagbahagi ng salita ni Lord sa Church Ruwak, Mindanao. Morning po. Taga Japan, kumusta po kayo dyan? From Cavite, Bicol, kumusta po? Magpalang magandang araw. At ganoon din po sa Church Maranatha. Pwede niyo po bang kalabitin ang katabi niyo po at sabihin, good morning po dyan, kapatid. Hallelujah! Ulitin mo nga, kamay-kamay naman dyan sa likod, sabihin mo naman, hello po, kumusta dyan? Amen? Ano po ang tunay na Kristiyano? Binabati natin ang bawat isa. Tulad ni Apostle Paul, di ba? Andun siya sa Corinto, sasabihin niya, binabati ko po kayo sa pangalan ni Jesus Christ, taga Roma, taga Corinto. Ganun po tayo, amen? As a Christian, greet one another. And the theme for today's sermon is, huwag kang humiwalay sa kamay ng Diyos. Amen? Kanina po, meron na po akong hinanda. Mga alas 5. Nagising po kasi ako ng mga alas 3 na po yata. Naku, naantok pa ako. Wala pa akong nagawa. Lord, ano po ba kayang gusto niyo pong iparating? Pero merong gustong ipasok ni Lord sa isip ko. Sabi ko, Lord, ano po kaya, Lord? Malapit na po. Pero gusto ni Lord na iba ang gusto niya. Nasa isip ko lang gusto kong sabihin, pero gusto ni Lord na yan ang gusto ko, anak. Huwag kang humiwalay sa kamay ng Diyos. Amen? Kaya kanina ko po ginawa mga alas 5. At biyaya ng Panginoon nagawa ko naman. Kasi minsan, ang Holy Spirit, siya lang po ang nagbibigay sa akin ng gabay. Tutulungan niya ako. Anak, ako na bahala dyan. Salita lang dyan. Hallelujah? Huwag kang humiwalay sa kamay ng Diyos. Amen? Alam niyo po ba, ang kamay po natin, marami pong nagagawa. Amen? Lalo na sa pagsusulat, sa pagtatrabaho, pamaneho, pagkain. So sa madaling salita, ang kamay po natin, marami po nagagawa. Amen po ba? At ang kamay po natin, gumagawa ito araw-araw. At isipin nyo na lang kung wala kayong kamay, ano kaya ang magagawa ninyo ngayong araw? Siguro, mahirapan kayong makapag-toothbrush. Hirapan kayong makakain. So, napaka-importante po ang kamay. At alam niyo po ba, ang Diyos din ay may kamay. Hallelujah! Siya po ang may likha sa atin. At huwag lang tayong humiwalay sa kamay ng Diyos dahil siya ang lumikha sa iyo. Ganito po nasusulat. Genesis 1 verse 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ibig sabihin, ang kamay mo ay parehas lang sa Panginoon din. Amen? Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Hallelujah! Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Kaya, ang Diyos, may kamay din yan. Kaya nga sabi ng Biblia, the heavens declares your majesty. Amen? Kung tingnan nyo lang ang gawa ng Diyos dito sa mundo, kung labas nyo ang inyong isip sa mundong ito, cosmic, galaxies, Milky Way, ang daming ginawa ng Panginoon. Hindi lang itong mga dupa ginawa niya. Kaya tignan mo ang mga araw dyan, sobrang liwanag. Ano pa kaya ang Panginoon? Hallelujah! Hindi po ba siya ang may likha, ang gumawa sa atin, at siya ang dapat nating pagkatiwalaan? Huwag tayong humiwalay sa kanyang kamay. Ganito po sinabi ni Lord. Genesis 2 verse 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoon ang tao mula sa alakabok
Parang magpapalayok. Isang pot. Ginanon niya sa kamay siguro niya. At ginawa niya ang tao at hiningan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Amen? Napakabuti talaga ni Lord kasi siya ang may likha sa pamagitan ng kanyang kamay. Sabi ng Diyos, Isaiah 66 verse 2, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay. Hallelujah! Kaya nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ano ginamit niya? Kamay. Sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu, all things were made. At sinabi lang niya yun, pero meron din siyang kamay. Hallelujah! Napakabuti talaga ni Lord. Binigyan tayo ng isang mensahe ni Lord ngayon na manalig tayo sa kanyang kamay. Ngunit ito ang taong aking tinitingnan. Siya na magpapakumbaba at may nagsisising diwa at nangniningning sa aking salita. Amen? Napakagaling ni Lord sa kanyang ginawa. Mga Gawa 7 verse 50. Ang langit ang aking trono. Sabi ng Panginoon, at ang lupa ay aking tungtungan. Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? O anong lugar ang pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Amen? Siya ang gumawa sa iyo. Siya ang gumawa sa iyong kamay, sa iyong tainga, sa iyong mata, sa lahat ng bagay dito sa lupa. Kaya dapat lang talaga siyang papurihan at huwag tayong humiwalay sa Kanya. Amen? Naintindihan po ninyo yan ngayon ang gustong ipabot ni Lord sa inyo. Mga awit 8 verse 3. Kapag pinagmamasdan ko ang inyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, hallelujah! May daliri ang Diyos. May kamay ang Diyos. The heavens declares your majesty. Ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay. So kung meron ditong architect, magaling gumawa ng mga bridge, bahay, magaling gumawa ng mga building, o mga lalaking mga bahay, walang makakapanghigit sa Panginoon sa kanyang pagiging creative at pagiging architect. Siya ang Panginoon. Hallelujah! Pati buwan at ang mga bituin na iyong inilagay. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? At ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain. Amen? Gayon may ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos. At pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Binigyan mo siya ng kapamahalaan sa manggawa ng iyong mga kamay. Hallelujah! Sa ilalim ng kanyang mga paa. At inilagay mo ang lahat ng mga bagay. Lahat ng tupa at baka, gayon din ang mga hayop sa parang. Ang mga ibon sa himpapawid at mga isda sa dagat. Anuman ang nagdaraan sa mga daanan ng mga dagat. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ang iyong pangalan. Hallelujah! Kaya minsan, sinusubukan kong mag-land travel dito sa Pilipinas. Kasi alam niyo ba, kapag mag-land travel ka, napakabuti talaga ni Lord. Minsan, makakarating ka dun sa ibang lugar at makita mo, grabe talaga ang Panginoon. Ginawa niyang isang bundok na napakaganda. Minsan, punta na nga lang dun sa ibang lugar, may mga bundok na ibang hugis, may mga halaman, may mga iba't ibang mga uri ng mga produkto. At sasabihin ko minsan sa aking sarili, ano kaya, Lord? No? Kung ako pong itong taong itong naglalakad, nagdadalang namang sibak ng mga kahoy, bakit po ba ako pinili mo, Panginoon? Minsan, mo sa katabi mo, kinakailangan mong magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo ba, kung kayo lang po ay napunta doon sa ibang lugar, doon kayo pinanganak, buti nga sa inyong lahat eh. Alam niyo po ba, biyaya ng Panginoon, tinayuan pa tayo ng isang simbahan ng Diyos dito sa sitio Malaking Parang at pinagpala tayong lahat. Hallelujah! Blessed na blessed po tayo sa Panginoon. Kaya dapat natin siyang parangalan. O Panginoon, namin Panginoon, sa buong lupa ay napakadakilang yung pangalan. Kaya, tignan mo lang ang mga gawa ng Diyos dyan, sa mga lupa, sa mga bagay na yan, nagpapakita ito
na makapangyarihan ang kanyang kamay. Amen? Mga awit 19 verse 1. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Hallelujah. Palakpakan mo natin si Lord. The heavens declares your majesty. Lahat ng gawa niya. Kahit nga tignan mo ng microscope yung isang dugo, napakagaling ni Lord sa kanyang ginawa. Sobrang matalino ang Panginoon. Paano kaya ginawa ng Diyos yun? Kaya huwag tayong humiwalay sa kanyang mga kamay. Mga awit 95 verse 5, ang dagat ay kanya, sapagkat ito'y kanyang ginawa. Ang kanyang mga kamay ang lumikha ng tuyong lupa. Bakit ko ba sinabi ito sa inyo? Kasi minsan, may mga tao dito sa lupa na minsan nawawala na ng lakas. Nagre-reklamo na, bakit pa Panginoon? Ano ba itong buhay na ito? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka lang magreklamo. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen? Alam ng Diyos ang plano niya sa iyo. Hindi ka mapapahamak. Ang Diyos ay may likha. Hindi nagkakamali ang Panginoon. Amen? Lahat ng kanyang gawa ay perpekto. Ngayon lang, hindi mo muna makikita yan. Kasi minsan, ang kasalanan, yan ang naghihiwalay sa atin. Minsan, hindi natin nakakamit ang plano ng Panginoon. Kasi pinapangunahan natin minsan ang Diyos. Kaya huwag tayong magreklamo. Amen? Isaiah 40 verse 27 to 31. Israel, bakit ka nagre-reklamo? Maranatha Church, tinatanong ka ng Panginoon. Emmanuel Church o Ruach Church, bakit ka nagre-reklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo? O hindi inalalayan sa kaabihang naranasan? Hindi ba ninyo alam? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh na walang hanggang Diyos ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makakaunawa. Hallelujah! Kaya minsan, buksan natin ang isip natin. Kaang Diyos, walang imposible sa Kanya. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay kung gusto niya. Kaya mananatili lang tayo sa Kanyang kamay. Ang mahihina at mga napapagod ay Kanyang pinapalakas. Kahit na mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Yan lang pala sikreto ni Lord. Amen? Sa mga Kristiyano. Paano tayo mananatili sa Kanya, kamay? Ang gusto ng Panginoon, bihin mo sa katabi mo, magtiwala ka kay Yahweh. Yan, no? Lumalakas tayo kapag nagtitiwala tayo kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen? Sa kanyang kamay, tayo may kasiguruhan. Amen? May kasiguruhan tayo. Security. Seguridad. Alam nyo, ang Panginoon, binigyan tayo ng isang gift ni Lord. At ang gift na yan is the power to choose life and death, good or evil. Meron tayong gift. At gusto ni Lord, gamitin natin yan. Piliin natin siya. Hallelujah! Kasi hindi maaring ibigin natin ng Panginoon kung tayo ay napipilitan lamang. Amen? Binibigyan tayo ng choice ni Lord. Kaya dapat natin piliin siya. Pwede naman tayong hindi mamili sa Kanya, pero kung kayo ay umibig sa Kanya, di mo sa katabi mo, piliin mo siya. Piliin mo ang Diyos. Piliin mong sumunod sa Kanya. Magpasakop ka sa Kanya. Di mo sa katabi mo, magpasakop ka sa Kanyang kamay. Amen? Anak, huwag kang humiwalay sa aking kamay. Dito ka sa Church Maranatha. Dito ka sa Church Ruach, Emmanuel. Huwag kang gumawa ng sarili mong paraan. Iniingatan kita. Piliin mo ako. Kaya, ngunit nasa iyo lang ang pagpipili. Amen? Ang Panginoon, hinantulad tayo ng mga tupa. At sabi ng Diyos, ang mga tupa ng Diyos ay nakikinig sa Kanya.
Iniingatan niya yan. Pero meron talagang mga tupa na hindi nakikinig sa kanya. Gustong gumawa ng sarili niyang pamaraan. At sabi ni Lord, dati pa, John 10 verse 22 to 29. Nang panahong iyon, sa Jerusalem ay kapistahan ng pagtatalaga. Noon ay taginaw at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Kaya't pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo, maliwanag sa amin. Sinagot sila ni Jesus, sabi ko na sa inyo, at hindi kayo naniniwala, ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatutuo sa akin. Subalit, hindi kayo naniniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Amen? Hindi daw sila naniwala sa Panginoon. Panginoon, ikaw ba ang Kristo? Sabi ng Diyos, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Amen? Sila'y bibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. Hallelujah! At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen? So, ibig sabihin, kapag tayo ay mga anak ng Diyos, magpasakop tayo sa kanyang kamay. Pero, nasa atin lang. Amen? Di mo sa katabi mo, nasa atin lang. Kapag gagawa ka ng kasamaan, nahihiwalay ka sa kamay ng Diyos. Amen? Ang sabi kasi ng Diyos, anak, maging banal kayo. Gawin ninyo ito. Daming mga utos ng Panginoon, pero gumagawa tayo ng sariling paraan natin. Kaya, minsan, ganito yan. Ito tayo, iniingatan tayo ng Diyos, pero maakyat tayo sa kamay ng Panginoon. Ganyan po ang ginagawa ng tao. Kaya, minsan, napapahamak sila. Sabi ng Diyos, sila bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ngunit nasa iyo lang din ng pagpipili kung ikaw ba ay mananatili sa kanyang kamay, sa kanyang kapangyarihan, manali ka o gagawa ka ng sarili mong paraan. At kailan may hindi sila mapapahamak. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo kung mananatili ka sa kanyang kamay. At hindi sila aagawin ni Satanas, sino man sa aking kamay, kung mananatili ka sa kanyang kamay. Amen? Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat. At walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Amen? Iingatan ka lagi ni Lord dito sa Church Maranatha. Sinasabihan ka ng, Brad, sis, huwag kang gagawa ng masama. Ingatan mo ang iyong kaligtasan. Huwag mong hayaan na ikaw ay Satanas, matukso. Lagi nagpapaalala ang Diyos dito sa Church Maranatha. Isang pastor na nag-aalaga sa inyong lahat. Hallelujah! Sasabihin niya ang lahat na, Brad, huwag kang lalayo, Brad. Alam mo na kung malalayo ka dito. Sabihin mo sa katabi mo, nasa labas sa mga lobo. Diyan si Satanas lagi yan. Sabi ng Biblia, si Satanas ay nag-aaligid. Miikot-ikot. Hahanap kung sino ang lalapain. Ilalabas ka sa kamay ng Panginoon, iwawasakin ka. Amen? At walang magagawang Diyos sa iyo. Kasi hindi ka nananatili sa kanyang kamay. Ano po tema natin ngayon? Huwag kang humiwalay sa kamay ng Diyos. Nandyan lang ang Panginoon sa iyo. Anak, lagi kitang iniingatan. Parang isang estudyante ba na matigas ang ulo. Dati din, ako din, ganun ang ginagawa ko. Mamasok ka sa school, aakyat ako dun sa pader. Cutting classes. Tigas ang ulo. Ay, napahamak ako. Ganun din tayo minsan, mga Kristiyano. May choice tayo. Manatili ka sa Kanya, manatili ang Diyos sa iyo. Pero gagawa ka ng sariling paraan mo, doon ka, sabihin mo sa katabi mo, impyerno. Wala ka na magagawa. Anak, sabi ng Diyos, mahal kita.
Nagpakamatay ako sa iyo. Ibinigay ko ang aking buhay sa iyo, pero muwa ka pa rin ng kasalanan. Wala na po akong maibayad na dugo sa iyo, anak. Andun ka na, pinili mo. Dapat sana mahalin na ako. Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot. Ingatan ka ng Diyos. Lagi kang iingatan niya kapag ikaw ay nananalig. Sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking papalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking alalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Hallelujah! I will uphold you with my righteous right hand. Sino po bang mga left-handed dito? Sinerch ko po, mga 30% ang mga left-handed. Kadalasan mga right-handed. Amen? Ewan ko lang, totoo ba yun? Bakit kaya? Kapag siguro, ginagawa mo lagi yung mga bagay, nabubuhat ka, yun yung kalakasan mo siguro. Pero sabi ng Panginoon, ikaw ay aking alalayan ng kanyang kanang kamay na aking katwiran. Iingatan kanya lagi kung sasan ng kanyang kalakasan na kamay, lagi kanyang iniingatan, punta ka man dun sa ibang lugar. Kung di mo sa katabi mo, mananatili ka sa kanyang kamay. Isaiah 59 verse 1 to 3. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli, di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y di makarinig. Amen? Hindi short ang kamay ng Diyos. Kaya kanyang abutin kung sinong tao ka mang makasalanan. Anak, kung ikaw ay mananatili at tanggapin mo ako, ililigtas kita kahit sino ka pa. Amen? Ililigtas ka ng Diyos. Ayan ang promise ng Panginoon sa inyo. Ngunit, pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Ito ang inyong mga kasalanan. Minsan, dahil sa kasalanan natin, hindi tayo maabot ng Panginoon. Amen? Kasi gumawa ka ng kasalanan eh. Anak, ali ka ba? Tatalon ka na naman. Anak, bawa ka. Mamamatay ka na dun. Bangin na yun. Anak, class ka na. Eh, ginawa mo pa. Wala akong gagawa ang Diyos sa'yo. Ngunit, pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan. Kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Natakpan ng Diyos. Nakita ka niya pero wala siyang magawa sa iyo kasi gumawa ka ng kasamaan. Ano pat siya ay hindi nakikinig? Sapagkat ang iyong mga kamay ay dinungisan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsalita ng mga kasinungalingan. Ang iyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Amen? Nawi-withdraw ng Diyos ang kanyang proteksyon sa atin kung tayo ay gagawa ng kasamaan. Kaya mananatili tayo sa kamay ng Diyos. Amen? Upang hindi tayo mapahamak. Pastor yan eh. Kapag pastor, alam niya kung may lobo dyan. Tingnan mo si David. Pagpapastor doon, pag makita siya ng mga leon, titirador niya agad. Pag may makita siya mga lobo doon, titirador niya agad. Ganun din ang Diyos. The Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Tuloy lang tayo sa Church Maranatha, Church Ruach at Emmanuel, manalig sa Kanya. Huwag tayong manghiwalay. Huwag tayong gagawa ng sariling pamaraan. Kaya ina-encourage ko kayong lahat. Bawat Sunday service o bawat Bible study sa mga pagtitipon na ganito, sama-sama tayo. Amen? Friday. Ano po ba ang Friday? Spiritual battle. Tayong lahat. Andun ka. Saan ka? Kaya walang magagawa ang Diyos sa iyo. Nakikipagdigma ang mga kapatid mo dito, pero ikaw, bula-bula imong baba. Sabi ng Diyos, Isaiah 59 verse 1, Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, or His ear dull, that it cannot hear. Nandyan lang ang tainga ng Diyos, nandyan lang ang kamay ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ikaw lang ang wala sa Diyos. Hindi maliit ang kamay ng Diyos. Kaya kanyang abutin. Pero dahil sa kasalanan mo, nahihiwalay ka sa Kanya. Amen? Sa Kanyang kamay, tayo ay makakahiling at bibigyan. Amen?
John 14 verse 13 to 14. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Amen? Sinungaling ba ang Panginoon? Hindi po sinungaling Diyos. Sinabi niya, anuman ang hilingin ninyo. Hallelujah! Sa pangalan ko, Jesus Christ, ito ay aking gagawin. Gagawin ng Diyos yan. Hindi pa man sa ngayon. Siguro, next year, next month, manalig ka lang sa Kanya. At sabihin mo, sa katabi mo, huwag ka lang magsawa sa Church Maranatha. Ikaw naman kasi, pag hindi ka binigyan, parang spoiled na bata ba? Nagtampo ka na, hindi ka na magsimba. Panginoon, tagal-tagal ko nang nagsimba, hindi man ako nabigyan ng sasakyan. Sabi ng Diyos, anak, kapag bibigyan kita ng sasakyan, baka mahulog ka sa bangin. Alam ko ang plano ko eh. Ikaw lang kasi nangunguna sa akin. Nagkakamali ba ang Diyos? Perfect nga siya na Diyos eh. Kaya minsan, di pa natin natatanggap yan, yung mga prayers natin. Kasi minsan din, may mga kasalanan tayo. At huwag nating sisihin ng Panginoon na, bakit Lord, tagal-tagal ko na nagsimba? Kasi alam ng Diyos ang unahan sa buhay mo. Amen? Pumunta siya dito upang bigyan ka ng masaganang buhay. Hindi masalamuot na buhay. Makasalanan. Gusto niya na prosperous ka. At kung susunod ka lang sa Kanya at hindi ka hihiwalay, huwag ka lang mag-shortcut. Amen? Gusto kasi ng Diyos gadaan ka sa proseso ba? Katulad ng 40 years. Pwede naman gawin ni Lord na 2 years lang yun. 4 years lang. 5 years. Diba? Subukan mo kaya maglakad dito patungong Amerika. Ilang years ka kaya darating doon? Sa tingin ko, 1 taon na makakarating doon. Amen? Pero sabi ng Panginoon sa mga Israelita, ito anak, doon ka na naman, pinaikot-ikot lang ng Diyos kasi hindi pa sila binigyan ng promised land, yung pangako ng Panginoon sa kanila, kasi andun pa sa kanilang puso ang pagre-reklamo, magalitin, mainggitin, sinangtipay pa sila ng Diyos. Ganon din ang gagawin niya sa churches ng Panginoon, sa Maranatha Church, sa Emmanuel Church, at Ruwak. Hallelujah! Huwag lang ninyong i-shortcut kasi ayaw ng Diyos yan. Lord, gusto ko ganito, Lord. Shortcut ako. Yan kang dumaan sa proseso ng Panginoon. Sanctification. Hallelujah! Paglilinis ng Kanyang salita. Lilinisin ka muna bago ka bigyan ng malaking blessing. Sa Kanyang kamay, ikaw ay palalayain. Hallelujah! Ano man ang mga bondage mo dyan, kayang-kayang Panginoon yan tanggalin. Exodus 6, verse 6 to 7, kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, akong Panginoon, at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga pasadin ng mga Ipsiyo, at aking hahaguin kayo sa pagkaalipin sa kanila, at aking tutumusin kayo na may nakaunat na kamay at may mga dakilang kahatulan. Hallelujah! Nakaunat lagi ang Kanyang kamay sa iyo. Kayo'y aking aariing, aking bayan, at kayo'y magiging Diyos ninyo, at inyong malalaman na ako'y Panginoon ninyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa paghihirap ng mga Ehipsyo. Amen? Just remain faithful sa Panginoon. Sa churches ng Panginoon, paglilingkod mo sa Kanya, ganun lang po yan ang sikreto ng pagpapala. Sa Kanyang kamay, ika'y iingatan. Hallelujah! Nandiyan ang protection ng Diyos sa iyo lagi. Sis, Brad, protectionan ka ng Panginoon. Hindi ka ba magpapasalamat? Brad, hindi ka ba magpapasalamat? Magkano yung buwan ng security guard ngayon? 50 mil? 40 mil? 20 mil? Libre lang sa'yo! Hallelujah! Libre, 24 oras, matulog ka. Ang Panginoon, nandyan sa katabi mo. Anghel pa niya, papadala niya sa inyo. Hallelujah! Wala ka nang hahanapin pa. Nandyan na yung security sa'yo. Nandyan na ang protection sa'yo. Ibibigay sa'yo. Gagawa ka ng masama. Sabi ng Diyos, paano ka manatili sa aking kamay? Gagawa sa sariling paraan. Isaiah 5 verse 16, itinuro ko na sa inyo ang aking salita upang ito'y maipahayag mo at iingatan ka ng aking mga kamay. Hallelujah! Iingatan ka.
Lagi kang proteksyonan ng Panginoon sa kanyang kamay. May mga demonyo dyan, sasampalin ng Diyos yan. Malis ka dyan. Susuntukin ng Diyos. Kanyang kamay, sabi ng Diyos eh. Ako ang naglatag nitong kalangitan sa kamamagitan ng kanyang kamay. Pati yung mga pundasyon ng buong daigdig. Ako rin ang naglagay. Sabi ko sa Jerusalem, ikaw ang aking bayan. Amen? Napakagandling talaga ng salita ni Lord. Tingnan mo. Ituturo ko na sa inyo ang aking salita upang ito'y maipahayag mo at iingatan ka ng aking kamay. Amen? Katulad ngayon, sa salita si Pastor JD sa inyo, tinuturuan ako ng Panginoon. Glory to God. Ang awit 121 verse 7 to 8, iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo na saan ka man, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Hindi ka na kinakailangan ng security guard, bodyguard. Andyan ang Diyos sa iyo. Kahit anong gawin ng kaaway dyan sa inyo, nandyan siya lagi. Papangunahan ng Panginoon ang lahat ng nagbabalak ng masama sa inyo. Amen? Ganun po yan. Mag-iingat siya sa inyo. Sa kanyang mga kamay, sabi ng Biblia. Mga awit 91 verse 11 to 12. Ito pa ang napakagaling ni Lord. Oh. Pati yung mga anghel ng Diyos, papadala niya sa inyo upang ingatan kayo sa kanilang mga kamay. Sa kanyang mga anghel. Hallelujah! Ika'y itatagubilin. Saan man dako ka maparoon, tiyak kang iingatan. Magta-travel ka man ng bus dyan, pupunta ka man dun sa abroad, saan ka man magpunta, sa kanilang mga kamay, ika'y alalayan. May mga bitag ni Satanas dyan, pag apak mo na, no, baka may butas dyan, sabi ng Panginoon, anak, dito ka sa kanilang mga kamay, ika'y alalayan ng sa mga bato, paamoy, di masasaktan. Amen? Kaya wala na tayong hahanapin pa. Patuloy lang tayo dito sa Maranatha Church, Emmanuel at Ruach. Hallelujah. Manalig lang tayo. Kapag hihiwalay ka sa puno, hindi ka din magbubunga. Amen? Dito po sa Church Maranatha, dito po natin matatagpuan ang kanyang mga salita. At wala tayong sinasamba dito, kundi ang Panginoon lamang, si Jesus Christ. Bakit mo sinasabi, Pastor, nandito lagi si Jesus Christ? Sabi ng Biblia, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Andito siya sa atin. Siya ay Espiritu na hindi natin nakikita. At walang ibang sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, kundi si Jesus Christ. Hallelujah! Nakita mo bang hangin? Nararamdaman ko ang hangin. No? Pero hindi mo nakikita. Sino mang likha ng hangin? Ang Diyos. Siguro kung magpapakita ang Diyos sa inyo, lagi kayong nagtatrabaho. Tingin kayo sa Panginoon lagi. Anong siguro kayo ba? Andyan ba si Lord? Walis-walis. Evangelize. Andyan ba si Kuan, Lord? Magpuri sa Panginoon. Pero pag wala, minsan hindi nagpakita ang Diyos eh. Para makita sa inyo na hindi kayo nagsiservisyo sa mata. Para bang eye service ba? Pag nandyan lang amo, magtatrabaho. Pag wala yung amo, tamad-tamad. Hallelujah? Kaya ang Panginoon, hindi siya nagpakita eh. Gusto niya magtiwala lang kayo at manalig sa Kanya. Titignan ng Panginoon kung sino talaga ang tapat sa Kanya. Ito, kahit hindi niya ako nakita, kaya pinagpapala, sabi ng Diyos, blessed are those hindi nakakita sa akin. Amen? For they shall inherit the kingdom of God. Sabi ng Biblia. Sa Kanya mga kamay, ikaw ipagtatanggol. Amen? Yes, Lord. Napakagaling mo, Panginoon. Deuteronomy chapter 5, verse 15. Alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto. At mula rooy, inilabas kita sa pamamagitan ng aking kamay. Kaya inutos ko na pananatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pagpapahinga. Amen? Kaya kayo, huwag na kayong magtrabaho pa sa araw ng pagpapahinga. Nasabi ng mga tao, Pastor, hindi linggo ang pag-araw ng pagpapahinga, Sabado. Siguro, sasagot ko sa kanila, Brad, alam mo, Sabado ka lang nagsisimba? Alam mo, sa Lunes, sa Wednesday,
Sa Friday, sa Sabado, sa Sunday, nagsisimba kami. Hindi lang Sabado. Hallelujah! Eh kayo, Sabado lang kami, pati Linggo. Samba kami na sa Linggo, samba kami ng Sabado. Ganun yan. Kaya minsan, dapat nating alalahanin lagi na kapag Linggo, kaya araw ng pagpapahinga, huwag tayong hihiwalay sa kamay ng Diyos. Andun ka doon, nag-business ka doon, at hindi paano ka iingatan ng Diyos niyan. Amen? Hiwalay ka sa Kanya. Sabi ng Diyos, alalahanin mo, naging alipin ka rin sa Ehipto. Dati noon, makasalanan ka. Di ba ngayon, kinuha ka at kinalagan ka at binigyan ka ng panibagong buhay? Hallelujah! At mula roon, nilabas kita, pinagpapaala ka sa pamamagitan ng aking kamay. Hallelujah! At ngayon, nandun ka sa ibang lugar, kaya't inutos ko na pananatilihin mong nakalaan. Inutos ng Diyos sa iyo. Nakalaan yan kay Yahweh ang araw ng pagpapahinga upang purihin mo siya at sambahin. Amen? Mga awit 44 verse 3. Sapagkat hindi nila ipinagwagian ang lupain sa pamamagitan ng kanilang sariling tabak. Ni ang sarili nilang kamay at nagbigay sa kanila ng tagumpay. Kundi ang iyong kanang kamay at ang iyong bisig at ng liwanag ng iyong mukha sapagkat ikaw ay nalulugod sa kanila. Amen? Naintindihan ko po ngayon, binigay ni Lord sa akin revelation na ang Panginoon may kanang kamay yan o right hand pinagkatiwalaan. Hallelujah? At walang ibang pinagkatiwalaan. Sino yan? Ang right hand ng Diyos. Sa panahon ng Isaias, nagtatanungan ng mga tao, Lord, sino po ba ang yung binigyan ng revelasyon? Sino po ang kanang kamay mo, Panginoon? Kanino po ibinigay ninyo ang iyong kanang kamay? Ngayon po sinabi ng panahon ni Isaias. At ang hindi mo alam, sino yon? Si Jesus Christ! Hallelujah! Lakpakan mo natin si Lord. We bring glory to you, Lord Jesus Christ, na ikaw po ang kanang kamay ng Panginoon. Isaiah 53 verse 1 to 12. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibanalita namin ito? Kanino mo ipanakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na itinanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang matawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Ganito po ang propesya ni Isaias sa ating Panginoon. Hinamak siya ng mga tao at tinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay nang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. At sa mga hampas ng kanyang tinanggap, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng tupang nakatakdang patayin. Parang kulderong hindi tumututol kahit nagupitan. At hindi umiimik kahit kauntiman. Nang siya'y huliin at hatulan upang mamatay. Wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masama at mayayaman. Kahit na siya'y walang kasalanan, kung nagsabi man ng kasinungalingan, sabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ng lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan, niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, pinopropesya na ni Isaias na merong kamay ang Panginoon na ibibigay niya dito sa lupa at walang iba kundi si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Hallelujah!
Pagkatapos na mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi mawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya silang aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking paparangalan, kasama nga dakilang kapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masama. Inako niya ang mga makasalanan at idanalangin siyang patawarin. Hallelujah! Ang Panginoon doon sa langit, nagdeklara ng kanyang kanang kamay. Siya mismo nagpadala ng kanyang sariling anak, hallelujah, upang ipadala dito sa lupa, at ang sino pang tumanggap sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya plakpakan po natin si Lord. Maniwala tayo sa kanyang kamay na walang iba kundi si Jesus Christ. Hallelujah! Ang kanyang kamay, walang iba na binigyan ng authority dito sa lupa. Mga Gawa chapter 10 verse 38, the right hand of God. Kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos, ng Espiritu Santo, at ng kapangyarihan, the authority and the anointing of the Lord. Kung paanong naglibot siya na gumawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo. Sapagkat kasama niya ang Diyos. Amen? Ganun po, dapat nating tandaan na pag si Lord Jesus Christ na ating sinasamba dito sa Church Maranatha, sabi mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Nandyan ang kamay ng Diyos. Nandyan lang siya. Naghihintay siya sa iyo. Anak, yayakapin kita, iingatan kita, protektahan kita, pagpalain kita, ililigtas kita, gawin ko ang lahat para sa iyo. Hallelujah! Iingatan, papakainin kita, ano ang gusto mo, nandyan lang ako. Anak, huwag kang lumayo sa aking anak, magpatuloy ka, manalangin sa akin, huwag kang mawala ng pag-asa. Hallelujah! Kung malayo ka sa akin, wala na akong magagawa sa iyo. Ganun sinasabi ng Diyos sa iyo. John 1 verse 1 to 4. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos, at simula ay kasama na siya ng Diyos. Hallelujah! At doon na ang Panginoon sa langit. Kasama na niya sa kanyang tabi ang kanyang right hand. Hallelujah! Right hand. Pinagkatiwalaan, anak, pupunta ka doon sa lupa, iligtas mo ang mga tao. Amen? Lahat ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan niya, lahat ng bituin, lahat ng araw, lahat ng ginawa ng galaxy, lahat yan makikita mo. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Hallelujah! Yes, Lord. Kaya salamat po kay Lord Jesus Christ na nahiyag ko pong salita ngayon at naluwalhati po ang kanang kamay ng Diyos, ang Panginoon na kanyang anak. Hallelujah! Nandyan lang ang kamay ng Diyos sa iyo. Ngunit dahil sa kasalanan, hindi ka papakinggan. Amen? Nandyan lang yan. Nag-aabot sa iyo, anak. Bago ko ibigay po ito sa iyo. Minsan ganon yan eh. Ibibigay ng Diyos sa iyo ba? Anak, eto na hiniling mo. Uy! May ginawa ka kasalanan na, anak, hindi ko ibibigay ito sa iyo. Nagsisi. Kunin na naman ng Diyos, buntik na sanang ibigay sa iyo, pero sabi ng Diyos, anak, hindi ko pa ibibigay ito sa iyo. Meron kang hinihingi na ikaw ay papagalingin ng Panginoon. Baka siguro nakita ka, Brad, na gusto kang, Lord, pagalingin mo ako, Lord. At nakita ng Diyos sa unahan, kung papagaling kita, baka magbula-bula na sa di mong bakba. Baka papagalingin ka na, kukuha ka ng yosi. Sabi ng Diyos, anak, teka lang muna, papagalingin din kita. Pero dapat ko pang linisin ang iyong puso. Amen? Dapat kang manalig sa aking kamay.
Huwag kang manghina at mawala ng pag-asa at sasabihin mo, Lord, kailan pa kaya ako gagaling? Kailan pa kaya ako tutugunin mo, Lord, sa aking mga prayers? Dami ko ng fasting, dami ko ng prayers, Lord, dami ng Panginoon, anak. Sabi mo sa katabi mo kinakailangan, magsuri ka din. Suriin mo din ang iyong sarili. Kasi, nandyan lang ang kamay ng Diyos sa iyo. Ngunit dahil sa kasalanan, hindi ka papakinggan. Isaiah 58 verse 3 to 4. Talong ng mga tao, bakit hindi mo pansin aming pag-aayuno? Lord, nagpa-fasting po kami. Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Pakumbaba na nga kami, Lord. Di ba, Lord? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. Bakit? Nag-aayuno kayo sa inyong sarili. Lord, nag-fasting po ako, Lord. Nabigyan niyo ako ng sasakyan, Lord. Lord, bigyan mo ako negosyo, Lord. Pang sarili. Hallelujah! Mag-fasting ka, unahin mo ang kapakanan ng iba. Hallelujah! Less of you, more sa iba. Ganun lang yan. Alam ng Diyos nga ang kanyang pangangailangan Alam na ng Diyos kahit hindi pa ninyo hingin sa Kanya. Amen? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-ayuno. At habang nag-aayuno kayo, patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Nagchichismisan kayo. Ang pag-aayuno ninyo ay humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayuno ng ginawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Hallelujah! Ganyan pala ang Diyos Nandyan lang ang kamay ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Riz, nandyan lang kamay sa iyo. Brad, nandyan lang. Nandyan lang yung gift ng Diyos sa iyo. Pero hindi mo pa makuha yan kasi meron ka pang tinatagong kasalanan. Hallelujah. Mga awit 22 verse 1. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako na saklolo. Ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Sabi ng Diyos, anak, nandito lang ako. Bakit sinasabi mo sa iyong sarili? Bakit, Lord? Bakit? Kasi hindi ka nagsuri. Suriin mo muna ang iyong sarili. At kayo ay papagalingin ng Panginoon. Isaiah 59 verse 1 to 4. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahang upang iligtas ka. Hallelujah! Hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ay nga niya, bukas yan para sa iyo. Kamay niya, bukas para sa iyo. Ngunit, ang masama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nandito ka Sabi ng Panginoon, magpasakop ka anak ha. Dito ka ha. Gumagawa ka ng sariling paraan. Maakyat ka dun sa kamay ng Diyos. Lord, dito muna ako sa sanlibutan, Lord. Nakakalungkot kasi sa magiging born again. Disco muna ako, Lord. Lord, usok mo ng bibig ko ngayon, Lord. Inuman mo na ako, Lord, Sugal mo na ako, Lord. Sabong mo na ako, Lord. Paano kayo papakinggan ng Diyos niyan? Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makikita. O sa madaling salita, hindi niya bubuksan ang kamay niyo sa iyo. At hindi niya kayo maririnig. At nagtigmak sa dugo ang inyong mga kamay. Pati kamay niyo, nadudumihan At ang inyong mga daliri, sanhin ng katiwalian. Ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan. Subukan niyo po, baliktarin yung lahat yan. Yung kamay mo, linisin mo. Hallelujah! Yung daliri mo, linisin mo. Ang mga labi mo, linisin mo. Ang mga dila mo, linisin mo. Subukan mo yan. Tingnan mo. Baka siguro bukas, papakinggan ka lagi ng Diyos niyan. Hindi makatarungan ang inyong pagsasakdal sa hukuman. Hindi rin matapat ang hatol ng inyong mga hukom. Ang iyong batayan ay hindi tamang pangangatwiran. At ang pananalita ninyo'y pawang kasinungalingan. Ang iniisip ninyo'y pawang kaguluhan at nagiging sanhi ng maraming kasamaan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nandyan lang ang kamay ng Diyos sa iyo. Kalabitin mo. Huwag kang mahiya. Nandyan lang ang kamay ng Diyos sa iyo. Siguro ang Diyos na gano'n na ang kamay niya sa atin dito. Anak, andyan na malapit ng blessing darating sa iyo.
makikinig ka yan sa pastor. Subukan mo lang yan, anak. Gagawin ko anuman ang hihilingin ninyo. Hallelujah! Isaiah 59 verse 2. Ang masama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nakasala kayo kaya hindi ninyo siya makikita at hindi niya kayo maririnig. Ang gusto ng Panginoon ngayon, upang tayo ipagpalain muli sa Church Maranatha at Ruach at Emmanuel, magbalik tayo sa kanyang kamay. Amen? Magpasakop tayo ba? Madaling salita. Halika, anak. Halika. Pasakop ka, huwag ka nang tumakas pa. Pagpalain kita. Mga Gawa 3 verse 19. Kaya nga, magsisi kayo at manumbalik sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Hallelujah! Abi ng Diyos, halika. Magpaliwanagan tayong dalawa. Ano ba ang gusto mo? Dito tayo, magkaisa tayo. Ano bang problema? Anak, ha? Sabi ng Diyos, Isaiah 1 verse 18 to 20, halika kayo! At tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, hallelujah! Gaano man kapulangin yung mga kasalanan, kayo'y aking papaputiin. Lalabahan ka ng Diyos. Tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamaasin ninyo ang ani ng iyong lupain. Hallelujah! Pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan kayo niya, proprotektahan kayo niya. Ngunit, kung susuway kayo, akyat kayo sa kamay ng Diyos. Lord, dito muna ako. At maghihimagsik. Tiyak na kayo'y mamamatay. Kakainin kayo ng lobo. Kakainin kayo ng leon. Mapapahama kayo. Ito ang mensahe ni Yahweh. Palpakan po natin sila. Mga kapatid, ang Diyos ay pastol. Nag-iingat sa atin lagi yan. Kung ikaw ay may kambing, ano ang gawin mo? Papainumin mo. Hindi mo hahayaan mabilad sa init. Papakainin mo, papastulan mo. Iingatan mo. Minsan, pag manganak na, titingnan mo, baka may kakain sa kanya. Ganun din ang Diyos sa atin. Kapag may napahamak na mga tupa o kaya mga kambing, sabihin lang natin, nalulungkot din ang may-ari. Amen? At ganun din ang Diyos. Hindi niya sana mapahamak tayong lahat. Mamatay. Iingatan niya tayo, pero dahil sa katigasan ng ating ulo, aalis tayo. Ano po tema natin ngayon? Huwag kang humiwalay sa kamay ng Diyos. Kapag hiwalay ka, wala nang magagawa ang Diyos sa iyo. Amen? Kasi, di ka na protektado ng Diyos eh. Prone ka na sa mga leon dyan, prone ka na sa mga demonyo dyan, and it is by God's grace na maliligtas ka. Hallelujah. Katulad ko, there is grace for me. Nung ako'y nadisgrasya, muntik na sana akong namatay. Pero biyaya ng Panginoon, hinawakan ko yung pagkakataon hanggang ngayon na ako ay hindi na aalis sa kanyang kamay. Hallelujah. Naintindihan po ba ninyo? Kaya kayo, huwag na kayong sumuway pa sa kanya. Subukan ang mga bagay na ganyan. Halina kayo. Magpaliwanagan tayo. Ezekiel 33 verse 11. Sasabihin mong, ipinasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sinumay mamamatay na tupa, kambing, tao sa kanyang kasamaan. Nais kong siya ay magbagong buhay. Hallelujah! Sabihin mo nang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Hallelujah! Kaya may mensahe ang Diyos sa lahat po nakikinig dyan sa ibang mga lugar. Ito pong mensahe ni Lord sa inyo. Ayaw ni Lord na mamatay ka. Halika. At kayo ay papatawarin ng Panginoon. Isaiah 44 verse 22. Ang pagkakasala, mo'y pinawi ko na. Naghaong ulap ang katulad. Ika'y manumbalik dahil tinubos kita at pinalaya. Isaiah 59 verse 1. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, or his ear dull, that it cannot hear.
Kung ikaw ngayon ay magsisi, ang tenga ng Diyos nakatuon sa iyo ngayon. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya ngayon, bukas ang palad ng Diyos para sa iyo. Kung ikaw ay magbalik loob sa Kanya, yayakapin Kanya with open arms. Huwag kang humiwalay sa kamay ng Diyos. Iimbitahan kita sa isang panalangin upang tayo ay magnumbalik sa Panginoon. Siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng isang pagkakataon para manumbalik sa Kanya. Sige Lord, napakagaling mo na Diyos. Ikaw ang Diyos Lord na bibigay sa amin ng pagkakataon at nanumbalik mo kami sa iyo Lord. Ikaw si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Ang Diyos Lord na hindi nagkakamali. Hallelujah. Panginoon, halina kayo, Lord. Halina, Espiritu Santo. Iba kailangan kita. Ang Panginoon, acknowledge niya ang salita ngayon. Siguro, bukas ang langit ngayon. Nung sinabi mo ngayon sa Panginoon, Ama, babalik na po ako sa iyo. Hindi ka pa nakalapit sa Kanya, nilapitan ka na ng Diyos. Hinagkan ka na niya at sinabi, anak, narito na ang aking nawawalang anak. Halika, anak. Manumbalik ka sa akin at magpaliwanagan tayo. Paputiin kita, papatawarin kita. Kung tanggapin mo lang ako, ikaw ang aking hinahanap na tupa. Sabihin mo lang kung ikaw ay gustong manumbalik sa Diyos ngayon. At sabihin, Panginoon, ako po ay nawala sa iyo. Isang makasalanang tao. Dami ko pong nagawang kasalanan. Marumi na po ako sa iyong harapan. Ang aking mga kamay ay nagtigmak ng mga dugo. Ang aking mga dila ay puno ng kasinungaling. Ang aking mga mata, tainga, Lord, puno ng katsismisan. Ang buong katawan ko, Lord, ay narumihan. Paputiin niyo po ako, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Lord, sa aking mga kasalanan. Gusto ko pong manumbalik sa iyo, Panginoon. Ikaw lang, Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ, ang makakapagpatawad sa akin. Kaya tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sasambahin kita, Panginoon. Pupurihin kita. At hindi na po ako hihiwalay sa iyong kamay. Panginoon, baguhin niyo po ako. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. At tinatanggap kita. Amen. Yes, Lord. Salamat po sa mensahe ngayon, Panginoon, na ipinadala mo sa iyong lingkod, Lord, sa iyong banal na Espiritu, upang kami ay ma-enlighten, Lord, sa iyong salita. Maliwanagan, Panginoon. Maturuan, Panginoon. Gabayan, patnubayan. Salamat po sa iyong pagmamahal na nandyan ka lang po lagi sa amin, Lord. At minsan, Lord, kayo po ay nagmamakaawa sa amin, Lord. Sobra-sobra na po ang iyong ginawa kaya, Lord. Kami po ay manumbalik sa iyo. Salamat po, Lord, sa isang mensahe na kami, Panginoon, ay makapagsisi sa aming kasalanan bago pa huli ang lahat ng buhay ito. Panginoon, kayo na po bahala, Panginoon, sa lahat ng mga tao po, Lord, na nandito ngayon. Kayo po, Panginoon, nakakarinig sa kanilang mga hinaing, ng mga panalangin sa iyo, Lord. Ano po ang mga prayer request nila, Lord? Bawat isa, dalhin niyo po sa kalangitan, Lord. Isa-isahin niyo po itong basahin, Lord, ayon sa kalooban mo. At naway ito'y iyong pakinggan, Panginoon. Pagdating ng Panginoon.
panahon. Sapagkat ang iyong salita ay hindi nagsisinungaling. Ang iyong tainga, Lord, ay palaging bukas sa amin. Kaya, Lord, humingi kami ng kapatawaran kung ano man po ang mga balakid o hadlang ng aming panalangin, di kami marinig mo, Panginoon. Lord, buksan yung kalangitan. Iabot niyo sa amin, Lord, ang iyong kamay sa mga blessings, Lord, pagpapala, at kami po ay magpapala din sa lahat ng mga tao. Ingatan mo din lahat ng mga tao, Lord, na nandito ngayon, Panginoon, lalo na sa mga kapatid namin, na mga baguhan pa po. Ingatan niyo po ang mga tinanim na mensahe sa kanilang mga puso, Lord. Naway mong nawaan po nila ito. At i-bless niyo, Lord, ang bawat isa, lalo na po sa mga kabataan, magiging young people po sila, Lord. Lord, dalangin namin sa lahat po na nakikinig ngayon, Lord, sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang lugar, Panginoon, na i-bless mo, Panginoon, ang kanilang mga kapangailangan. Pagpalain nyo din ang kanilang pamilya. Pakaingatan nyo din, Lord, ang kanilang buhay at lalo na, Lord, saganahin nyo po ang kanilang pangangailangan. At Yeshua HaMashiach, sa mga lingkod nyo po, Lord, na laging tapat, Lord, sa churches mo, Panginoon, sa pagpapakain, sa pangangasiwa, sa pagpapalakas, sa lahat ng mga kapatid, teachers man, lahat po nagtutulong sa Ruach Maranatha Emmanuel, connected po, Lord, sa simbahan niyo po. Lord, kayo po nakakaalam kung sino-sino po sila. Lahat po ng kanilang mga pangalan ay nailista mo na sa kalangitan, Lord. Yeah, Lord, buksan niyo pa ang mga blessings sa kanilang mga buhay, Panginoon. Pagpalain yung business nila, source of income, negosyo, ano man ang anong pangailangan. Gamitin niyo sila, Lord, upang palaguin ang samahan ng churches mo, Panginoon, ng pagkain, anuman ang pangailangan sa simbahan, Lord. At Lord, sa lahat po ng hihina, palakasin niyo po lang sila, Panginoon, physically and spiritually. Lord, ayos kalooban mo, Panginoon, may mga taong may masakit dito po, Panginoon. Kanilang mga paa, hindi mga kilos, Lord, kayo na po magbilagro sa kanila, Panginoon. Wala pong imposible sa Lord. Ayos sa kalooban mo, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit of God. Thank you, Panginoon, sa mensahe at sa lahat po ng mga kapatid na narito, Lord. Salamat po sa lahat. Lalo na sa pagkain na pagsasaluhan namin mamaya, Lord, ang iyong pagkain pisikal. Salamat sa spiritual na pagkain, Lord, at sa tatlong simbahan. Lord, wala po kaming inaangkin na papuri, pasasalamat sa iyo lang po lahat ng papuri, pasasalamat, Lord, sa iyong dakilang pangalan, ibinabalik namin lahat. To God be the glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Napakanta natin si Lord. Amen. Sige, tayo po tayo lahat. Gusto ni Lord, pagpalain po tayo. Handang-handa na si Lord yung mga kamay niya. Buhusan ng Church Maranatha, Ruach Emmanuel, ng kanyang mga pagpapala. Hallelujah. At sabi ng salita ng Diyos, mga Bilang chapter 6, verse 22 to 27, sabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na mga salitang ito, ang bibig kasi nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita. Sawa po tayo dyan, Ruach, Emmanuel at Maranatha. Pagpalain ka nawang ingatan ni Yahweh. Hallelujah! Kahabagan ka nawat subaybayan ni Yahweh. Hallelujah! Lingapin ka nawat bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Hallelujah! Ganito nila pamanggitin ang pangalan mo sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak na pagpalain po sila. Kaya ang buong Church Maranatha, Ruach Emmanuel, sabay-sabay sisigaw, maraming salamat, Panginoon! Yeshua!